Magandang araw mga kabarangay. Andito po tayo muli ngayon sa ating superworm farming. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano paramihin ang ating mga superworm sa mabilis na pamamaraan. Opo mga kabarangay, pararamihin natin sila in quick time. Kasi po ay malaki ang demand ng ating superworm ngayon, kaya sa mabilis na paraan natin sila pararamihin. Opo, at unti-unti nating gagawin ngayon dito sa vlog neto para makita nyo kung ano o paano ginagawa yung mabilis na pagpaparami. Paano mga kabarangay? Tara, simulan na! Mga kabarangay, unang-una natin kailangan ay meron tayong superworm. Yan po na yung mga large natin na superworm. Makikita nyo po mga large na yan. Isang lalagyan lang po natin to. Marami pa po doon. Ito lang po muna yung ipapakita ko sa inyo para lang matutunan natin kung paano mabilis paramihin. Yan po. Kita nyo may mga ano pa siya, yung poops nila. Paano masabi? Gawin po natin dyan, kailangan natin ng pambistay. Ito po, meron tayong langgana. Yun po sa hura ng ating poops ng ating mga superworm. Yan natin, lalagay natin dito sa bistay. Yan, ganyan po. Itong isang cabinet, isang lalagyan, lagyan natin dito. Siguro po mga ano lang to, konti lang po ito. Yan. Tapos, bistayin lang natin. Yan. Dito sa pamamaraan po nito ay makukuha natin yung purong superworm lang. Kasi po, yung mga poops nila ay lumalaglag. Hindi na tayo mahihirapang magpili once na i-ano natin siya. Yan. Makikita po nyo mga kabarangay. Saling ko rito. Yan. Hinali po natin. Ay, binalik natin. Inalistang po natin yung mga poops nila na i-produce nila. Kasi po, mas mahihirapan tayong kuhanin yung ating mga superworm pagkaka may mga poops sila. Kaya po yan. Mabilis. Yan. Po. Baba na natin itong langganang pinagbistayan natin. Yan po. Mapapansin po ninyo. Yan. Kabarangay. Ayan na yung napili natin na superworm. Yan, mga large size na po ito. Almost 3 months na po ito ngayon po tayo nagkaroon ng time, kaya papakita ko sa inyo kung paano mabilis paramihin. Yan po. Yan po yung unang step. Yan, binistay po natin siya. Yan, yung mga superworm natin. Tingnan nyo naman po kalalaki nito. Kukuha po tayo ng isa. Pahuli. Ayan po. Yan. Laki. Yan. Tapos po, kailangan natin ulit yung ating mahiwagang condiment cups. Po, sa mahiwagang condiment cups po na ito, ay muli po natin silang ilalagay dito. Ito po, sa lalaki po na ito, malamang po ito, mga 10 days lang na na to. Magpupupate na to. Kaya hindi tayo masyadong maiinip dito sa gagawin natin pagpupupate dito sa ating mga superworm na to. Kasi po, malaki na siya. Itong cabinet po natin na ito ay naglalaman ng 5 ganito. Lahat po yon ay malalaki ng ganito. Kasi po, noong mga nakaraang buwan pa yon. At hindi po natin ito isinamar sa mga nabenta natin kasi po ay kailangan natin ng maraming inahin o yung magpo-produce ng superworm, yung mga beetle. Kasi po tag-init ngayon, medyo malamig pa, papunta tayo sa tag-init. Aapurhin po natin ang pagbibitel. Kasi po pagkaka mainit na, makakapag-produce nga po tayo ng beetle, kaya lang mas pong mamatay pagka mainit na. Kaya itong December, lilipat na buwan, ngayon po November, magsisimula na tayong
mag-produce ng mga beetles. Kasi po dito sa panahon nito malamig. Makakapag-mate pa sila ng maayos, makakapag-ano pa sila ng maayos, makakapag-produce pa sila ng egg ng maayos. At saka mas marami tayong mapoproduce na mga superworm. Kasi nga po, kagaya na nabanggit ko kanina, mataas po ang demand ng superworm natin. Doon po sa FB page natin na Barangay ni Daboy TV. Kung di pa po kayo nakaka-follow dun sa ating FB page na Barangay ni Daboy TV, follow po kayo doon. Doon po makikita nyo na maraming nag-i-inquire sa atin about dito sa superworm. Kasi po nakikita nila yung benefits na nakukuha ko dito. Kaya po gusto ko lang din sa inyo i-share kung anong benefits yung nakukuha ko dito na tumutulong sa kabuhayan namin. Kasi po, hindi naman po ito yung 100% na ginagawa ko. Kumbaga, habang naglilibang po ako, nagkakapera ako. Kasi nga po, ay madalang yung nagpo-produce. Doon sa mga YouTube channel, marami rin pong Kaya lang po, alam ko kapos din sila sa mga napoproduce nila. Kasi po talaga may time na pagka napabayaan mo, wala po talagang matitira sa kanila. Hanggang sa maubos sila. Kaya nga po, tapos ang dahil pa po natin kalaban dito. Ang kalaban po natin, unang-una, langgam. Tapos po, ipis. Pagkalalo po na walang takip, yung mga butike. Kaya po hindi nyo ako makikita naglagay ng superworm sa walang takip. Opo, kaya po purto sa mga mini cabinet, doon sa drawer na Durabox natin, doon po lalagay. Basta lalagyan lang po natin ng mga sapat na butas. Yan po, ventilation para po sa sapat na paghinga nila. Yan. Yan po. Yan ang inaano ko sa inyo, yung mga tip kung paano mabibilis na paramihin yung ating mga superworm. Huwag na huwag niyong pababayaan na walang air na pumapasok sa kanilang mga kulungan. Kagaya nga po nung isang buyer natin na kumuha sa atin ng stocks. Ang niya, bakit daw nagkamatay yung kanyang mga pupa. Kasi po, ang naging cause, yung sa nakita ko, pinadala niya po sa akin yung picture. Nakita ko po na nangitim sila. Kung bakit po nangitim, di po ba tayo malagay tayo sa isang sitwasyon na nalagay tayo sa isang kwarto na walang hangin. Ano po mangyayari sa atin? Di ba kakapusin tayo ng hininga? Yun po ang nangyari. Tapos mangingitim na lang tayo hanggang sa mamatay na tayo. Ganon din po yung nangyari doon sa superworm niya. Opo, yun ang natin. Ang paliwanag natin sa kanya, at nung mabigyan naman po natin siya ng paliwanag, parang tinanggap niya na ganun nga. Kaya nung ipakita ko po ito sa kanya, nalinawan siya na dapat may air na umiikot. Air circulation dun sa loob ng mga lalagyan natin para po hindi siya masuffocate. Suffocation po yung ikinamatay ng kanyang mga beetles. Hindi po pala yung beetles, sorry. Yung kanyang mga pupa. Pupa pa lang po Kasi po nakakuha siya sa atin ng mga ilang peraso, mga almost 100 siguro na na large na. Yun yung sinabi ko sa kanya na pagsimulan niya, pero sa kasawiang palad po, yun nga po ang inabot. Yun na nangyari. Kaya nga po yan, yung tip na yan, ang pinakamahalagang tip, dapat nakaano lang siya. Naka air circulation yung kanalalagyan niya. Saka po ito nga, lalagyan na natin siya dyan. Yan. Gaya nga po ng mga nakaraang video ko. Yan. Ilalagay po natin siyang isa-isa. Kasi po dito sa pamamaraan nito, mabilis silang makakapag palit ng anyo kumbaga. Yan. Basta po pag inilagay na siya rito, no source of water, no source of food. Hanggang sa mainis po siya, hanggang sa mag-transform po siya ng pupa. Tapos po, pag naging pupa na siya, huwag nyo na po munang alisin. Hintayin nyo lang pong medyo gumulang-gulang siya roon. Opo, pagkaka po gumulang-gulang siya roon, magiging na siya.
nagiging beetles na siya. Pag naging beetle naman po siya, huwag nyo na-remove munang alisin. Dito. Intayin nyo po na maging pulang-pula o kaya itim na po. Para sure na po na buhay siya. Kasi po minsan pagka dito pupa pa lang inalis na natin. Ako po may pamamaraan kung paano yung balikan nyo po dito. Papakita ko po dito sa taas na ito kung paano ginagawa ko na pupa pa lang ay naililigtas ko na sila na maayos. Opo, dito in description na dito lalagay ko yung video kung saan ko itinuro yung pagsisave ng mga pupa. Okay. Kasi po yung pupa na po siya, maselan pa po siya, kailangan niya ng moisture sa katawan niya kasi po parang matigas pa yung niya yung balok. Tapos po pag naging beetle na siya at puti pa, wag niyo pong gagalawin kasi po kadalasan doon po nag-uumpisa yung pagka-deform ng mga pakpak niya, ng ng mga legs niya. Yan. Hindi na po siya magiging magandang producer ng egg. Basta intayin na lang po nating umitim. Sa madalit salita po. Yan. Pagka naging beetles na po siya dito sa ating condiment cups, saka nyo po siya alisin para po mas matibay na siya. Hindi na po madideform. Opo, yun po ang ating mga tips kung paano mabilis palalakihin ang ating mga beetles. From superworm, pupa, up to maging beetle siya. Black darkling beetles. Yun na po. Pag darkling beetles na po siya, doon po natin mga ilang araw lang po yan. At nakakuha na ng sapat na tubig na sapat na pagkain. At makakita na siya ng partner dun sa colony na paglalagyan natin, nakasama-sama yung mga beetles. Doon na po siya magkakaroon ng pair. Doon na po siya makakapag-produce ng egg. At mabilis na po tayo ng mga baby na superworm. Opo. Doon na po tayo magsisimula. Yun po ang pinakamahalagang tip. Kaya ako lang po ipinakikita sa inyo ngayon ay para po magkaroon kayo ng idea kung paano po paramihin. Kasi po napakarami talagang nito. Hanggang ngayon po yung proyekto ko sinasabi sa inyo, hindi ko pa po nagawa kasi po lagi pong nabibili yung ating mga stocks. Hindi po tayo makapag-produce. Pero po alam ko darating yung araw na papakita ko rin sa inyo para ma-market na natin soon kung ano yung proyektong aking binabalak dito sa Superworm na inaano kung walang katalo-talo. Dito pa lang po makapag-produce pa lang tayo ng Superworm. Panalo na po tayo. Kasi po napakasaya sa loob natin mula sa ating matyagang pag-aalaga sa kanila, makakapag-produce tayo ng magaganda at maaayos na mga superworm, pupa hanggang beetles. Pagka po naging beetles na siya, mag-iikot na po yan. Hanggang sa dumami ng dumami. Hindi po natin kailangan nga po palang mag-produce o bumili ng stocks na ubod ng rami. Opo, kasi po merong buyer na naghahanap ay napakarami nila agad na gustong pag-umpisahan. Opo. Sa amin po na mga producer ng superworm, pabor po yun. Kasi marami kami magiging benta. Opo, marami kami magiging benta kasi once na umorder yung ating mga customer, tsak maraming benta kami. Ang magiging naman po nun, hindi naman po ito yung matututukan nila. Kasi po gagawin lang nilang parang sideline ba? O libangan. Pagkaka po yan nagsilakihan ng ganito at hindi mo agad na hindi rin po siya agad dadami. Kasi po pagkakaganyan lang, sama-sama lang siyang ganyan, aabutin po siya ng 5 to 6 months. Kaya nga po wag na nating intayin sa mga gusto pong magsimula, wag po kayong kumuha agad na napakarami. Sapat na po siguro yung mga kalahating kilo kung talagang gusto nyong marami. Marami na po yung kalahating kilo, nasa almost 2,000 mahigit ganun pagkakagantong o 1.5 ganyan. Tapos po
ang condiment cups. Ito po yung isang step. Sabi ko nga po sa inyo, tingnan nyo na lang po dito sa video na ilalagay ko kung paano. Yan. Para po dugtong-dugtong yung ating mga video. Opo, ganun lang po ang pag-aano natin. Tapos po, pagka nakalagay na sa condiment cups na ganito, makikita nyo po yan ha. Ilalagay nyo po sa isang kahon, sa place na madilim, na hindi nyo siya gagalawin. Basta bilangan nyo lang siya ng, para po sure, 10 to 14 days. Pagka nilagay nyo sa condiment cups na ganito, 10 to 14 days. After 10 to 14 days, pwede nyo siyang i-open. Kasi po, alam na natin mga naka-pupa na yun. Kung gusto nyo, ihiwalay nyo yung mga naging pupa. Para po pagka naging beetles na sila, sama-sama. Tapos po yung maiiwan na still na superworm pa rin, iwan nyo ron sa isang box. Kaya po may dalawang box kayo. Ilalagay nyo yung pupa at saka po yung mga superworm na hindi pa nag-evolve. Yun, pagsasamahan nyo lang po. Ganun lang po ang ating procedure. Mga kabarangay, babalik po ulit tayo. May dumating po tayong bisita, yung pong nagpa-reserve ng ating superworm last time. Shout out po kay Sir Noel Regalario. Dumating po sila na kasama yung asawa niya at saka po yung kanyang anak. Yun daw po kasing anak niya ang mag-aalaga. Kinuha po yung pa-reserve nila na stocks ng superworm. Papakita ko po sa inyo dito sa picture yung naging transaction po namin. Kaya po naputol tayo kanina. Ay dumating nga po sila from kalimutan ko kung saan sila. Ano nga po pala mga kabarangay, kung nagustuhan mo po itong ating talakayan ngayong araw na to, kung paano mabilis paramihin ang ating mga superworm, pakibigyan po ako ng isang like. Kung napadaan ka naman po dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo yung mga content na ganito, pakibigyan mo na rin po ako ng isang subscribe. Pakiring na lang din po yung notification bell para po maging updated po kayo sa mga video pa natin na gagawin na mga makabuluhan. At kung may mga komento kayo or mga shoutout, comment down below na lang po para po sabay-sabay nating makita o marinig yung mga shoutout ko para sa inyo. At saka po para kumalat itong ating magagandang turo dito sa ating barangay ni Daboy TV, pakibigyan ma'am po ako ng isang share mula po sa inyo, pakipasa ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo, pakishare na lang din po. At saka po sa ating mahalagang parte ng ating pagbibideo at mga iniintay ng ating mga kabarangay, mga kabs. Shout out po sa ating kabarangay na si Mary Ann Zuniga, sa ating kabarangay na si Rats sa Puting Bato, sa ating kabarangay na si Kat Marivlogs, sa ating kabarangay na si Sonibel Pagay, sa ating kabarangay na si Kopiko, sa ating kabarangay na si Kim Mendoza, at sa ating kabarangay na si Noel Regalario na nakasama po natin kani-kanina lang kumuha ng stocks nila. At saka po itong mga video nga po pala natin ay matatagpuan nyo rin sa ating FB page. Pakipalo na lang po ako dito sa FB page natin na Barangay ni Daboy TV para po hindi man kayo maka-access sa YouTube, sa FB po makikita rin ninyo yung mga kung ano po yung vlog natin dito, ilalagay din po natin sa ating FB page. Saka po maraming salamat po sa inyo mga kabarangay sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kabarangay. At sa inyong lahat na sumusubaybay at nagbibigay ng mga share sa mga kaibigan nyo, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, paalam!